Malaki ang panganib. Bakit dapat pag-isipang mabuti ang paglaro sa abroad ng Pinoy players? Mga kahoops, ang pagtakbo sa pangarap na maglaro sa International League ay parang isang double-edged sword. May malaking oportunidad, ngunit mayroon ding malaking panganib at sakripisyo. At ngayon, sa bagong 3-year ban ng PBA, mas dapat pag-isipan ng mga players ang kanilang mga desisyon. Tara't balikan natin ang sitwasyon ni na Jamie Malonzo, William Navarro, at ang mga Pinoy import sa Korea at Japan, at alamin kung bakit hindi ito isang madaling pagpapasya. Bakit nga ba ipinapatupad ng PBA ang 3-year ban? Ayon sa liga, ito ay para protektahan ang integrity ng league at ng mga teams na nag-i-invest sa mga players. Isipin mo, magda-draft at mag-i-invest ang isang team sa isang player tapos aanas lang bigla para maglaro sa abroad. Para sa PBA, kailangan ng patakaran para maging patas para sa lahat. Tingnan natin ang dalawang unang naapektuhan ng batas, sina Jamie Malonzo at William Navarro. Si Malonzo, pagkatapos umalis sa Ginebra, ay naglaro lamang ng 5 games sa Japan na may average na 1.2 points bago pinakawalan. Si Navarro naman ay naglalaro ng 12 games sa Korea na may 1.9 points average at ang kanyang posisyon ay shaky. Kung sila ay ma-waive o matanggal, hindi sila makakabalik sa PBA sa loob ng 3 taon maliban na lang kung ma-appeal nila ang kanilang ban. Isang napakalaking panganib na kinaharap nila. Teka, mabilis lang to. Promise, quick trivia muna. At ngayon, ang ating trivia of the day. Alam nyo ba na hindi lahat ng Pinoy ay pwedeng maglaro sa Korea? Ang KBL ay may heritage rule o patakaran na ang isang Filipino import ay dapat na ang kanyang mga magulang ay Filipino citizens noong siya ay ipinanganak. Ito ang dahilan kung bakit hindi pwede si Jamie Malonzo na isang Phil-Am sa KBL. Ipinakikita lang nito na may mga specific at mahigpit na patakaran ang bawat liga sa abroad. Ngunit, may mga Pinoy na sobrang successful sa abroad. Sa Korea, 6 sa 10 imports ay nag-average ng double figure sa puntos tulad ni na Ethan Albano, Carl Tamayo at Kevin Kiambao. Subalit, may balibalita na sa susunod na season, ang KBL ay maglalagay ng restriction sa playing time ng Asian imports, posibleng 20 o 30 minuto na lang bawat laro. Ibig sabihin, maaaring bumaba ang kanilang mga stats at sweldo. Narito ang aking analysis, mga kahoops. Ang desisyong maglaro sa abroad ay dapat na masinop na pagtimbang ng panganib at gantimpala. Sa isang banda, ang paglaro sa International League ay nagbibigay ng mas malaking exposure, mas mataas na sahod sa mga successful at pagkakataong makalaban ang pinakamagagaling. Ngunit, sa kabilang banda, ito ay puno ng panganib. Walang kasiguraduhan ang playing time, maaaring makat agad at mahigpit na patakaran. At ngayon, idagdag mo pa ang 3-year ban ng PBA na magiging hadlang kung nais mong bumalik. Kaya para sa mga players, ang tanong ay, handa ka bang ipagsapalaran ang iyong career sa PBA para sa isang oportunidad sa abroad na maaaring maging successful o maaaring maging malaking kabiguan? Sa mga nauna na tulad ni na Thirdy Ravena at RJ Abarientos na umalis na sa Japan at Korea, ipinakita nila na hindi ito para sa lahat. Kaya mga kahoops, ano sa tingin ninyo? Tama ba ang 3-year ban ng PBA? Dapat bang sundan ng mga players ang kanilang pangarap sa abroad kahit may malaking panganib? I-comment nyo ang inyong matinding opinyon sa usaping ito. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa lahat ng balita tungkol sa mga Pinoy players sa buong mundo. Better late than never, mga kahoops!